Hello po, good morning, good afternoon at magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon saan man panig sa mundo, nationwide, sa mga kababayan natin na nasa labas ng bansa. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat dyan. Welcome po mga ka-DDS, mga Duterte supporters sa ating programa. Ito po, tatalakayin po natin ang hot topic. Tanong po, bakit tumakbong mayor si PRRD sa Davao? Bakit hindi senator ang kanilang tinatakbuhan, yung mag-amang Duterte? Kasi malakas ang hatak at saka impluensya nila sa tao, sa nasyonal, sa taong bayan. Kung tatakbo silang mga Duterte sa nasyonal bilang isang senador, mayroong 95% na mananalo sila. Pero bakit mayor ang tinakbuhan ni PRRD sa Davao? Ito po ang tunay, kasi po marami ang naghihinayang na walang Duterte na tumakbo sa Senado, walang magpapatuloy sa pagbabago ng ating bayan. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit tumakbong mayor si PRRD sa Davao. At pong panoorin at pakinggan ang interview ni Attorney Sal Panilo sa media. Sa nanghikayat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente. Magiging katandem nito ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi ko tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan. Okay, kaya pala Duterte tandem yung naganap sa Davao, kasi sinimulan nila ang puwersa ng Duterte tandem kasi may posibilidad, may plano na tatakbo si PRRD ng Vice President ni Sara Duterte ngayong eleksyon 2028. So sinimulan nila sa Davao yung Duterte tandem, at saka pagkatapos niyan si PRRD ay mag-resign ngayong 2028 bilang isang mayor para tatakbo bilang isang Vice President ngayong 2028. Nakatandem niya po si Sara Duterte. Maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige. Okay. Sangayon po ang mga mamamayang Pilipino na malakas yung Duterte tandem ngayong 2028, kasi napatunayan yan sa nagdaang eleksyon. Lahat halos na inendorso ni Duterte, ni PRRD ay nanalo, at yung mga inendorso ni Sara Duterte ay nanalo din. In fact, si BBM ay inendorso ni Sara Duterte kaya nanalo. Babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun, hindi niya sasabihin sa iyo. Dagdag pa ni Panelo, ang una niyang payo sa Pangulo ay tumakbo munang mayor ng Davao City sa 2025 elections. Pero wala pa rin anyang partikular na sagot dito ang dating presidente. Mayroon ng sagot si PRRD sa mungkahi ni Attorney Sal Panilo, kasi tumakbo po ng mayor ng Davao City si PRRD at ang ka-running mate niya po ay si Basti Duterte. So may posibilidad na kinuha niyang running Basti Duterte bilang isang Vice President, kasi may plano na
mag-withdraw siya bilang isang mayor ngayong 2028 at tatakbo siya bilang isang vice president. Nakatandem niya po ang kanyang anak na si Sara Duterte. At ito po ang tunay na dahilan kung bakit nanalo si President Bongbong Marcos sa mga nagdaang eleksyon. Pakinggan po natin mungkahi ni Attorney Sal Panelo. Pero ang katotohanan, kaya nanalo siya. 5 ang kandidato sa Panguluhan. Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, and Bongbong. Yun ang 4 na binanggit ko, maliban kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. Tama po. Yung mga kalaban ni BBM noon ay lahat po ay tinitira si Pangulong Marcos. Kaya po hindi sila nanalo kasi tinitira nila ang ating Pangulo na maraming nagawa sa Pilipinas. Ang impluensya niya sa mga taong bayan ay 100%. Kaya yung mga tumitira sa kanya ay hindi talaga nanalo. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte. Kasi noon, kung si BBM nag-oppose kay Duterte, hindi talaga ito mananalo si BBM. Kaya lang, nung nakaraang eleksyon, na-scam po tayo. Tahimik lang si BBM, pero sa bandang huli ay mga opposition pala ng mga Duterte. Continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? Eh di syempre pupunta na kayo kay Marcos, lalo pa nandun pa yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong 4 na ito hindi bumanat kay Duterte, ang maganda ang laban nila. Equal ang laban nila kasi pipili ang tao. Tama po yung sinabi ni Attorney Sal Panelo. Kasi noon, kung hindi lang nakatandem niya si Sara Duterte, si BBM ay hindi talaga mananalo kasi yung mga Duterte supporters, solid Duterte supporters, binansagan pa naman si Duterte noon na the most popular president. Ang naka-advantage lang kay BBM noon na noong nakaraang eleksyon ay nakatandem po niya si Sara Duterte at inendorso pa ni Sara Duterte bilang isang presidente ng Pilipinas. At kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles mga walang utang na loob Pakita ba siyang bigyan ng posisyon, pakita ba siyang hindi kinantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama. Yun, niyayari siya na gusto. Sabi ko, tumakbo ka, Mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng kalalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo kahit ano pang gawin. Ito po, magpo-comment po tayo sa mga Nograles kasi napabalitaan po natin na ang kalaban po ni PRRD sa Davao ay ang mga Nograles. At saka yung iba ay nababahala baka daw matalo or dikit daw ang laban sa mga Duterte at saka Nograles. Ay nako, hindi nila alam na hindi bago ang Duterte at saka Nograles na sa politika. Dahil noon pa yan at sa based on history, palagi pong natatalo ang mga Nograles versus Duterte. Bakit? Kasi malakas ang mga Duterte sa Davao. Hindi nga lang sa Davao, pati na sa nationwide, pati na po sa sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, how much more pa kaya doon sa Davao? Napakalakas po ang impluensya ng mga Duterte sa politika. He runs
for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante, walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo ka kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi kayo iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Kayo mananalo. Kaya magbabalikan lahat yan kasi alam nila mananalo kayo, o di delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka na magagawa dyan. Sir, accurate to say at least that the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He's open to any possibility. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko lang mag-retiro pero napagpersa ako lumabas dahil sa nangyayari sa bansa. Pero ako, kung ako tatanungin, talagang dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon. Kalayaan po ay hindi libre. May nagbabayad at ang nagbayad for the last 6 years ay ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte.